Paano nga ba malalaman kung meron ka pang existing loan or pwedeng past due loan dito sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Para malaman kung meron ka bang loan sa SSS, pwede mong i-check sa SSS branch mismo. Kung natapos mo na bang bayaran, kung may naiwan ka bang loan, or may existing ka pa bang loan. Also, pwede rin siyang malaman online. Napaka-convenient nito gawin. Madali lang siya. Pwedeng i-access gamit yung computer or cellphone mo. Halimbawa, pwede kang pumunta sa Google Chrome at i-type ang sss.gov.ph. Mula dyan, pwede ka nang mag-login. Kung ang phone ang gamit mo, ito yung makikita mong option, Create My SSS Account or Login. So, ito yung pinili natin. Click lang natin yung Login ulit. Ilagay dito ang user ID and password. Kung wala ka pang SSS online account, napakadali lang nitong mag-register. Click Create an Account. Ano ang ibig sabihin nito? Kung miyembro ka na ng SSS, ibig sabihin meron ka ng SSS number. Yun yung ilalagay mo during registration. Ang mangyayari kasi ay hindi ibig sabihin na meron ka ng SSS number, automatically meron ka na rin na SSS online account. Hindi ganun yon. Hiwalay na registration to. So, dapat magpa-member ka muna and then mag-register sa SSS online account. Kukumpletuhin mo lang yung mga requirements dito o yung mga tinatanong katulad ng email address, yung user ID na gusto mo, which is gagamitin pag mag-login na sa SSS. Again, meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano ito gawin, mabilis lang siya, at andun din yung mga requirements. Kapag meron ka ng SSS online account, ilagay lang dito ang user ID and password. Click sign in. At mag-login gamit ang OTP o yung code na ipapadala pwedeng sa phone mo or kung na-setup mo na yung sa time-based password. Enter ko lang dito yung code. Click login. Oops. As soon as makapag-login ka, click lang tong I agree. And then, pumunta dito sa loans and then salary loan or calamity loan or pension loan. Halimbawa, salary loan. By the way, kung ang gamit nyo nga pala yung cellphone ninyo, ang makikita nyo ay yung 3 lines lang muna. Kapag kinlik nyo yan, dun nyo palang makikita yung menu. Which is katulad na nitong nasa taas. So, pipiliin nyo loans and then piliin lang dito yung gusto nyo i-double check. Pwedeng salary, pwedeng calamity, o yung iba pa dito. So, sa case ko, piliin ko yung sa salary loan. Automatically makikita mo rito yung mga loans na meron ka. Active ito, ibig sabihin ongoing, binabayaran pa ito. Or kailangan pang bayaran. Also, pwede nyo rin palang i-check yung loan penalty condonation. Para saan ito? Sa case ko, ganito yung nakikita kasi wala talaga akong past due na loan. Or pwedeng meron pero hindi pa lumalagpas yung 3 months simula nung nag-past due yung loan na yon. Pero kung sakaling ganito yung nakikita ninyo, ibig sabihin yan may mga past due na kayo na loan, so mas maganda na bayaran na siya. Ang maganda dyan, kapag sa loan penalty condonation, may penalty kasi yung mga past due. Pero sa condonation, ifo-forgive na yung penalty, ibig sabihin hindi na isisingil ng SSS sa atin. Kung makapansin nyo, dito sa bandang baba, LRP yung nakalagay na loan type. Yung 5,000 kasi na to, restructured loan na to, o ito na yung nag-past due and then hindi na bayaran, so nag-past due ulit. So this time, i-restructure ulit natin siya or i-apply ng another condonation loan. Also, kung meron kayong ibang mga loan, pwede nga nakikita nyo rito is salary loan or calamity loan. So, pinagsama-sama or kinonsolidate na yung mga loan na meron kayo sa SSS at i-waive na or hindi na babayaran yung penalty. Ang babayaran na lang ay yung principal at interest. So, yun yung paraan para ma-check kung meron ba kayong loan sa SSS. Kung meron, mas magandang bayaran ito para nga naman hindi nagkapatong-patong yung interest maging yung sa penalty. At para bayaran yung sa SSS loan, pwede kayong mag-generate ng PRN dito sa dashboard under Pay Loans. Pwedeng i-click itong Generating PRN para makapagbayad na. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!